Natanggap at naintindihan namin ang iyong mensahe. Nagmamakawa po kami ngayon na ibalik ninyo ang aming ina sa amin upang makapagsaya kami kasama siya. Malalaking update sa kaso ni Nancy Guthrie. Naglabas ng bagong video ang kanyang mga anak para sa posibleng dumukot sa kanya. Nakita rin ng mga pulis sa bahay ng kapatid ni Sabana, magdamag na saksihan ng media ang mga kislap ng kamera sa loob. And sa unang pagkakataon, isa sa mga istasyon ng television na umano'y nakatanggap ng ransom note ay ibinunyag kung gaano kalaki ang hinihinging halaga. Narito tayo sa kaso mula sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige, pag-usapan na natin ang mga bagong kaganapan sa kaso ni Nancy Guthrie base sa video na ipinost ni Sabana Guthrie sa social media kagabi. Nagpasya ang pamilya na bayaran ang milyong-milyong dolyar na hinihingi umano ng mga dumukot base sa di umano'y ransom note. Heto ang video na iyon. Natanggap at naintindihan namin ang inyong mensahe. Nakikiusap kami na ibalik ninyo ang aming ina para makasama namin siya sa pagdiriwang. Ito lang ang tanging paraan para magkaroon kami ng kapayapaan. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad kami. At kapag tiningnan mo ang video na yon, makikita mo kung gaano kapagod ang pamilya Guthrie na talagang maiintindihan dahil sa lahat ng pinagdaanan nila ngayon. Mahigit isang linggo na mula nang di umano'y kinuha si Nancy Guthrie mula sa kanyang bahay malapit sa Tucson, Arizona noong Pebrero 1 ng kalagitnaan ng gabi. Ngayon nais kong talakayin ang mga natutunan natin tungkol sa di umano'y ransom note na ito. At mukhang seryoso talagang tinatrato ng mga autoridad at ng pamilya Guthrie ang mga hinihinging ransom na ito. Hindi pa natin nakita ang mga note pero may natutunan tayong impormasyon habang umuusad ang kwento nitong linggo. Ayon sa FBI, may dalawang deadline ang mga note. Ang una ay noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ang pangalawa ay mga 24 na oras mula ngayon na papatak ng Lunes. Magbibigay pa ako ng detalye kung anong oras sa Lunes. Maaring hinihingi na ng mga note ang ransom money ngayon. Ang una sa mga di umano'y ransom note na ipinadala. May mga note na ipinadala noong unang bahagi ng nakaraang linggo sa dalawang television station sa Tucson at TMZ. Pagkatapos, ipinadala ang pangalawang ransom note sa isang lokal na television station sa Tucson noong Biyernes ng nakaraang linggo. Pero pag-usapan nun natin ang unang ransom note na ipinadala sa TMZ dahil naging medyo bukas ang TMZ tungkol sa nilalaman ng note. Kahit sinabi nilang hiniling ng FBI na huwag ibahagi ang ilang impormasyon, ang note daw ay nanghihingi ng malaking pera na dapat bayaran sa Bitcoin. Ipinadala sa isang Bitcoin wallet, sabi ng TMZ na napatunayan nilang totoo nga ang Bitcoin wallet na yon. Pero hindi natin alam kung totoo ang mga ransom note na ito kung talagang ipinadala ito ng taong or mga taong dumukot kay Nancy Guthrie. Ayon sa ulat, sinabi sa note na ligtas si Nancy pero natatakot siya at malinaw niyang alam ang sitwasyon niya ngayon. Sa pag-post ng video ng pamilya Guthrie na nagsasabing magbabayad sila, makikitang seryoso sila pati ang mga autoridad. Pagkatapos, may pangalawang note na ipinadala noong Biyernes ng nakaraang linggo sa isang istasyon ng telebisyon na alam natin sa Tucson, Arizona. Matapos lumampas ang unang deadline, ayon sa ulat, sinabi sa ikalawang note na walang negosasyon at humingi ng parehong halaga ng pera sa Bitcoin. Hindi malinaw. At mahalagang pag-usapan ito na ang video, sa totoo lang, mga video na nakita natin mula sa pamilya Guthrie kung saan nakipag-usap sila sa isang tao na di umano'y dumukot sa kanilang nanay. At pinag-usapan nila ang tungkol sa mga hinihinging ransom. Hindi malinaw kung tumutugon sila particular sa mga ransom note na sinasabi ng mga media outlet na natanggap nila. Napaka-publiko ng kasong ito dahil nagsasagawa ng investigasyon ang mga autoridad sa iba't ibang lugar sa Tucson area. At mayroon kang mga miyembro ng media, ilan ay mula sa mga news organization at may mga blogger din online na nasa Tucson at nagpo-post tungkol sa bawat galaw na ginagawa ng mga autoridad. Halimbawa, kapag pumapasok sila sa bahay or may aktibidad sa ilang bahagi ng lungsod. Pero pagdating sa pamilya Guthrie, particular na ang malalapit na bilog, sina Savannah, ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang kapatid na lalaki, at ang mga taong kasama ni Nancy Guthrie bago siya nawala. Hindi pa namin alam kung ano ang nalalaman nila at sino ang mga nakausap nila dahil mahigpit pa ang impormasyong iyon. Ayon sa TMZ, muling pinakiusapan sila ng FBI na huwag ibahagi ang ilang impormasyon tungkol sa di umano'y ransom note. Pero kagabi,
Isang lokal na istasyon ng television sa Tucson na nagsabing nakatanggap sila ng ransom note ay naglabas ng malaking balita tungkol sa nilalaman nito. Ayon sa Kigon Television, nakatanggap sila ng isa sa mga unang sulat na ipinadala noong nakaraang linggo na tinutukoy nilang ransom note. 6 na milyong dolyar ang hinihingi, deadline ay Lunes alas 5 ng hapon. May isa pang television station sa Tucson na nagsabing nakatanggap ito ng pangalawang ransom note. Hindi pa tiyak kung sumasagot ang mga Guthrie sa mga note na alam nating mula sa kanilang Instagram videos. Ngayon, mahalaga ang bahagi ng Bitcoin dito dahil pag-uusapan natin ito maya-maya lang. Bakit? Kung sino man ang dumukot at hawak si Nancy Guthrie at sila nga ang may gawa nito, bakit? Mahirap para sa kanila na ilipat ang malaking halaga ng pera na inilagay sa isang Bitcoin wallet. Pag-uusapan natin yan mamaya at ang dahilan nito. Maaring magbukas ito ng bagong ebidensya at pahiwatig sa kaso habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga responsable. Kagabi, habang marami ang nagre-react sa nakita, dumating ang mga pulis sa bahay ni Annie Guthrie gaya ng ipinost sa Instagram ni Savannah Guthrie. Ito ay noong Sabado ng gabi sa bahay ng panganay na anak ni Nancy. Doon naghapunan si Nancy Guthrie noong Sabado ng gabi nang siya ay nawala. Nag-Uber siya papunta sa bahay para maghapunan. Naglaro sila ng pampamilyang laro sa bahay. Sabi ng sheriff, kamag-anak ang naghatid sa kanya pauwi bandang 45. Ayaw pa ring sabihin ng sheriff kung sino ang kamag-anak na naghatid sa kanya. Mukhang mas marami nang nangyayari sa bahay ni Annie Guthrie. Kagabi, may ilang miyembro ng Pima County Sheriff's Department na pumunta sa bahay ni Annie at tumagal sila roon ng halos 3 oras. Makikita sa video ang ilang kilos ng pulisya ayon kay Brian Enton ng News Nation. At may mga reporter na nasa lugar na nagsabing nakita nila ang mga kislap ng ilaw sa loob ng bahay mula sa isang camera. Hindi sinabi ng departamento ng sheriff kung bakit sila tumagal ng halos 3 oras sa bahay ni Annie Guthrie noong Sabado ng gabi. Madalas ding sinabi ng sheriff ng Pima County na wala silang suspect or taong interesado sa kasong ito. Ngayon, may maraming federal na tulong at malalaking resources mula sa FBI para sa kasong ito. Kasama rin si Pangulong Trump na kilala si Savannah Guthrie dahil matagal na siyang nagko-cover sa kanya sa politika. At si Pangulong Trump, nung weekend ay tinanong sa Air Force One tungkol sa kaso at sinabi niya, sa tingin ko ay maayos ang ginagawa natin sa lahat ng bagay. Malamang nagulat ka. May ilang matibay na palatandaan tayo at sa tingin ko magkakaroon tayo ng sagot agad. Ginawa ni Trump ang pahayag na iyon bago mag-post ang pamilya Guthrie ng pinakabagong video sa Instagram na nagsasabing babayaran nila si Sheriff Chris Nanos ng Pima County. Talagang dumaan siya sa matinding hirap. Masusing sinusuri siya habang nililitis ang kaso at marami na rin siyang natanggap na batikos. Pero isang nakakaintrigang pangyayari kagabi ay nakita siya sa isang basketball game ng University of Arizona. Ayon sa Fox News, nasa laro siya nang pumunta ang mga deputies sa bahay ni Annie Guthrie. Kasama natin ngayon si Steve Fisher, private investigator ng mga nawawalang tao para talakayin ng kaso. Laging masaya kang kasama sa Law and Crime. Ano masasabi mo matapos mapanood ang video? Malaking development ito, lalo na yung video ng mga anak ni Guthrie, sina Savannah, ang kapatid na lalaki at babae, na nagsabing magbabayad sila. Yung paraan nila magsalita, ano ang tumatak sa'yo? Mahirap itong basahin, magiging tapat ako. Alam kong sinasabi ng lahat na nararamdaman nila ito. Yeah, Parang pinaramdam na wala na siya. Nakikita ko rin yung anggulo na parang nakikipag-usap sila sa isang tao na lang. Parang sumasagot sila o tumutugon sa kung ano man ang laman ng komunikasyon na yon. At pakiramdam ko baka ito ay bagong komunikasyon, hindi lang yung pangatlo na alam natin. Maaaring may isa pa silang natanggap ng direkta. Kasi nung sinabi niya, natanggap namin ang iyong komunikasyon o ganon at naiintindihan namin. Marami ang akala nila ay naiintindihan nila. Oo, maaring may nangyari sa nanay. Maaring alam nila ang mga hinihingi at paano ito matatapos. At parang maaring ito ay isang sitwasyon kung saan magkakaroon ng tiwala na baka bumalik na siya. At pagkatapos ay magbabayad ng ransom at kung hindi ito mabayaran, alam mo na may mga taong magdurusa ng matinding kaparusahan. May isang daang iba't ibang paraan kung paano mo pwedeng intindihin ang bagay na yon. Naiintindihan ko kung bakit iniisip ng ilang tao, ng maraming tao, na ibig sabihin nito ay may nangyari kay Nancy. Pero hindi ko alam kung tuluyan na akong nawalan ng pag-asa tungkol doon.
Oo, at parang alam mo yon at ulit mahirap talagang basahin ang body language kasi pwede mo itong ilagay sa kahit anong kahulugan na gusto mo at sabihin na, alam mo yon nakita ko na. Ibig kong sabihin kung sino man ang nasa social media nitong nakaraang linggo, lahat ay sinusubukang bigyang kahulugan ang bawat salitang sinabi nila. At ngayon may ilang salita na nakita kong sinasabi ng mga tao, alam mo yon na parang, ang FBI ba ang sumulat nito? Meron bang mga malit na code o salita or mensahe? Alam mo, may isang bahagi, parang siguro may movie reference pa sa isang naunang video na maaring ginawa. Nagtataka ako kasi kahit gaano kapubliko ang kasong ito, may mga reporter pa ring sinusundan ang bawat galaw ng pulis sa kalsada. Pumupunta sila kina Annie Guthrie or Nancy Guthrie. Pagdating sa pinakamalapit na miyembro ng pamilya at communication nila, sobrang higpit ng FBI or sheriff kaya halos wala tayong naririnig. Sa pagkakaalam mo, hindi ko iniisip na imposibleng may kinakausap talaga sila. Base lang doon. Iba talaga ang mensahe kaysa sa sinasabi ng local na television station. Nung sinabi ni Savannah Guthrie, parang AI daw, at di ko alam kung gusto niyang sabihin na kahit magpadala ka ng proof of life, di pa rin namin masabi. Parang kahit sa TMZ, medyo open sila. Ginawa nila lahat tungkol sa mensahe, pero wala pa kaming naririnig na natanggap nilang larawan. Kaya naisip ko, wala tayong alam kung anong communication ang naganap sa pagitan ng pamilya Guthrie, mga kidnapper at mga pulis. Pakinggan mo, tingin ko mas marami pang naging komunikasyon nitong huling 24 hanggang 48 oras kaysa sa alam natin. Sa tingin ko, lumabas kahapon ng video na yon, yung We Will Pay, ay sumasagot sa isa pang komunikasyon na hindi natin alam. At kung dumaan man yun sa istasyon ng telebisyon or kung nasaan man sila ngayon. Sa kung anong paraan, nagkaroon sila ng direktang contact gamit ang isang burner account sa Instagram dahil doon siya gumagawa ng outreach niya sa Instagram. Hindi ko alam pero parang sinasabi nila na sige hindi na namin kailangan ng patunay na buhay pa siya, magbabayad na kami at gusto na lang naming matapos ito. At tulad ng sinabi mo na lahat ay kinikritika ang bawat galaw ng katawan, alam mo yon, si Savannah ay medyo kakaiba ang sitwasyon, palagi siyang nasa harap ng kamera, Professional, oo. professional, at sobrang dami ng pressure sa kanya. At kitang-kita mong stress na stress siya ngayon. Isipin mo yung kapatid niyang lalaki at babae na di humaharap sa kamera. Pero alam nila na kapag nanonood sila ng social media, ramdam nilang lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Bawat galaw ng katawan, bawat ngiti, lahat ng ginagawa nila, tapos kusa na lang gumagalaw ang katawan mo nang hindi mo namamalayan. Sa tingin ko, kailangan ng pangunawa para sa kanila para ma-realize yun. Malaking pressure ang mapanood ng lahat, parang nasa microscope ka. Bawat galaw mo bantay ng buong mundo. Yung mga video na yon, tapos wala na ang nanay mo. Kaya hindi natin dapat husgahan si Savannah or sila dahil doon, lalo na't professional siya sa camera. Oo, at siya, alam mo yon, hindi ko maisip kung paano sila nakatulog nitong nakaraang linggo kahit anong dahilan. Kaya sa tingin ko, yung sino mang sumusubok mag-critique ng body language, at alam mo yon, ano ba ang ibig sabihin nun sa kahit anong paraan? Sa tingin ko sobrang hirap nun, alam mo yon. Kaya base sa alam natin mula sa FBI, yung pangalawang deadline sa ransom note ay Lunes. Oh. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng video na ito na nagsasabing magbabayad sila ay inilabas nung Sabado? Alam mo yon, at hindi ko alam sa mga ganitong sitwasyon. Parang dinadala mo ba talaga ito hanggang sa huling sandali? Alam mo yon, kailangan mo pa talagang sabihin linggo ng gabi na magbabayad ka. Or parang may dapat bang intindihin sa katotohanan na kahit may isang araw pa bago ang deadline, lumabas na sila at sinabi, sige magbabayad na kami? Oo, sa tingin ko, siguro nag-iingat lang sila para siguradong walang maging problema. Sa huli ng, kung sakaling may magalit, alam mo yon, isa pa sa iniisip nila ay, sige, gusto naming mahuli ang taong yon, gusto naming makabalik ang nanay namin. Pero paano kung malaman ng FBI kung sino ang may hawak nito, may hawak sa kanya, tapos sumugod sila at may nangyaring masama sa pagsagip? Malamang iniisip din nila yon. Siguro para sa kanila, sulit na magbayad ng $5 milyong para masigurong ligtas ang lahat. Pagkatapos, gagawa tayo ng paraan para mahuli sila at mabawi ang Bitcoin. Mahirap para sa kanila dahil mahirap nang igalaw ang Bitcoin sa blockchain kapag nakuha nila ito. Para pagkakitaan. Iba na yon, ibang palabas na talaga. Siguro may paniguradong plano sila na kailangan nating ilabas ang perang ito ngayon, pero malaki ang tsansa na mababawi rin natin. At ipinakita ng FBI kamakailan sa ilang mga kaso na kaya nilang kumpiskahin ang mga wallet na ito.
pati na rin ang Justice Department, kaya posible talaga yon. At sa tingin ko, ang sinasabi nila ay ayos lang. Hindi lang yon, kailangan din niya ng gamot, kailangan niya ng pag-aalaga at dahil nasa maselan siyang kalagayan, ang paghihintay hanggang Lunes ay sa tingin ko, gusto lang talaga nila. Gusto ng lahat na malaman, pwede mong pakinggan, pwede mong makita, kinuha na nito. Nasa maselan silang kalagayan, mahina ang kanilang kalusugan ngayon dahil dito. Kaya sa tingin ko, gusto lang talaga nilang tapusin na ito. At alam mo, sigurado akong pinapayuhan sila ng FBI. At alam mo, hindi kailanman magsasabi ang FBI kung dapat ba nilang bayaran o hindi bayaran ito. Nagbibigay sila ng payo ayon sa desisyon mo kung paano ito gawin. At kadalasang sinusunod nila ang ilan sa mga iyon. Pero pakiramdam ko rin na si Savannah ay malamang na umaasa rin sa sarili niyang mga kaibigan at koneksyon. Kasi may mga tao siyang nasa ganong posisyon at may sarili siyang security team at kumukonsulta sa kanyang kapatid na lalaki o babae at tinitingnan kung ano ang tingin nilang pinakamagandang paraan para gawin ito. Maaaring hindi iyon ang inirerekomenda ng mga pulis. Oh, sa tingin ko rin itong mga email na dumating. Kaya meron kang parang yung mga unang email. Sa tingin ko napunta ito sa dalawang television station sa Tucson at TMZ. At pagkatapos yung pangalawa ay lumitaw na parang sa tingin ko napunta lang sa isa sa mga television station. Alam ko namang may teknolohiya na pwedeng palitan ng mga IP address at iba pa kahit ganon. Gaano kahirap lokohin ng FBI? At posible bang sa dami ng resources nila hanggang ngayon ay di pa rin nila alam ang pinagmulan ng mga email na ito? Sa tingin ko may posibilidad, pakiramdam ko may kinakaharap tayong isang tao. Kaya tingin ko ibang-iba na talaga ang panahon ngayon pagdating sa mga ganitong krimen, 'di ba? At hindi natin ito madalas makita. Kaya mukhang ito ang unang beses na may ganitong kaso. Pero sa tingin ko sinasabi ng mga tao na parang baguhan yung paraan ng paggawa na walang bukas na komunikasyon, hindi ako sang-ayon doon. Sa tingin ko, yung paraan nila ng paggawa nito may sense din. Sa tingin ko, napunta lang sa tatlong organisasyon dahil nagsusumite sila sa web form at hindi alam kung sino ang tumatanggap. Sa maraming lugar na yon, intern lang ang nagbabantay sa tip box kaya di nila alam kung seryoso ba talaga yon. Kaya inilalagay nila yon doon para siguradong mapansin talaga. Kapag alam nilang napansin na may bukas na komunikasyon na sila kung kailangan, sa pamamagitan ng television station, malinaw nilang sinabi na ito lang ang komunikasyon namin pero ngayon, alam ko na may isa pa dahil nilabag nila iyon. May sense naman kung sinasabi mo, pakinggan mo, gusto kong ilipat ang pera or Bitcoin sa wallet na ito. Hindi na ako magbibigay ng dagdag na komunikasyon dahil alam kong posibleng may stingray ng FBI na nakaset up para ma-intercept ang cell signal at iba pa. Sigurado akong iniisip nila na nandito lang tayo para hindi mahuli. Kaya bayaran mo na lang, laro na lang ito sa isipan, di ba? Parang kasi pagkatapos ang pamilya ay parang dapat ba nating bayaran na lang at tingnan kung anong mangyayari? Alam mo yon, subukan na lang natin, sugalan na lang natin. At merong 1% ng mga tao na may kakayahan o ari-arian para gawin yon na nagagawin talaga nila. At sa tingin ko yon ang tinatayaan nila. Kaya sa tingin ko hindi ito mga baguhan, kundi may marunong sa teknolohiya sa kabilang dulo. Kapag nalaman natin paano ito ginagawa, makikita nating eksperto ang nasa likod nito. Pagkatapos kumuha siya ng grupong gagamit ng dahas para kunin siya. Kasi yun nga iniisip ko parang FBI. Kaya nilang malaman kung may na-hack na government facility, may cyber attack, or may kumpanyang inatake at matutunto nila ito pabalik sa North Korea. Nandito lang ako iniisip kung sino ang kumuha kay Nancy Guthrie. Kaya ba nilang magtago sa FBI? Wala silang alam kung saan ipinadala ang ransom note or baka naman nalaman nila kung saan ito dinala. Siyempre, mas nakakabahala yon. Posibleng hindi lang ito isang teenager sa basement ng nanay niya na kayang magpadala ng ransom note. Oo, siguro natukoy na nila ang rehiyon kahit gumagamit pa sila ng VPN at tinatanggal ang mga IP. Malamang alam na nila ang rehiyon. At malamang ngayon ay may mga sistema na silang inilagay gamit ang mga VPN na dinaanan nila. Baka kaya na nilang makita ang paparating na trapiko ngayon. Kaya ayaw na ng mga taong ito magpadala ng dagdag na mensahe. Sa palagay ko, 1 o 2 mensahe na lang at baka matukoy na ng FBI kung sino, pati yung huling mensahe. Mukhang papalapit na sila. Yan ang ibig sabihin ni Trump nang sinabi niya, sa tingin ko may balita na darating pero ito ay. Sa tingin ko, base sa kung paano nila ito inayos ngayon,
Malamang naprotektahan na nila ang kanilang sarili. Pero hindi ko alam paano nila magawa ito nang hindi nahuhuli. Kasi ngayon, paano mo siya ibabalik? Pwede mo lang siyang iwan kung saan, pero mahirap gawin yon dahil may surveillance halos kahit saan. Kahit 20 milya pa, pwede mong sukatin kung gaano katagal bago makarating ang sasakyan sa parte ng disyerto. At alam mo, nakita namin ito, yung kotse doon. At saka, hindi lang FBI ang nandoon, sigurado akong may Secret Service, may Homeland Security at meron ding Border Patrol. Lahat nagtutulungan sa kaso, kaya hindi ko nakikitang makakatakas sila. Sa tingin ko kapag nahanap na siya, kahit anong kalagayan pa yon, buhay man o hindi, mapupunta sa matinding pressure ang taong ito. Akala natin ang mga Guthrie lang ang nasa ilalim ng matinding pressure. Hintayin mo siyang bumalik para makita mo. Hahabulin nila kung sino man ang nasa likod nito. Kung meron ka, alam ko rin yan, may isang television station na nagsabing may natanggap silang ransom note, $6 na milyong yata ang halaga. Kung may makuha kang $6 na milyong, hindi mo basta-basta maiipon sa bangko yan. At parang kahit ano pa man yan, at wala akong ideya kung paano yon, alam mo, hindi naman ako accountant, kaya wala talaga akong alam kung paano yon gumagana. Pero alam ko na ang ganong kalaking pera ay siguradong magtataas ng mga red flag. Oo, ganun nga. At ang totoo, alam mo yung tungkol sa Bitcoin? Oo, anonymous ang may-ari ng wallet pero bukas sa lahat ang mismong wallet. Pwede nating lahat makita ang address ng Bitcoin wallet na yon. Kung pumasok ang $6 na milyong doon, makikita ba natin lahat ng transaction sa wallet na yon? Kaya hindi nila, alam mo na? At may mga sistema dyan na hinahalo nila, kinukuha nila ang maraming Bitcoin mula sa iba't ibang address at nililinis nila at sila. Pero pakinggan mo, naging magaling na talaga ang Department of Justice, FBI at Treasury sa pagbubunyag ng mga ganitong bagay. Nakita natin kamakailan ang ilang kilalang kaso ng nakumpiskang Bitcoin. Magkakaproblema sila sa pag-convert nito, posibleng may 6 na milyong Bitcoin sila. Pero hindi ako magugulat kung bumalik yon, kung mabayaran, kung bumalik yon sa pamilya balang araw sa hinaharap. Dahil sobrang hirap talagang i-liquidate yun. Tama yun. Sa tingin ko sa FBI, malamang hindi sila nakikipagkasundo sa tao. Alam kong pamilya ang magdedesisyon kung magbabayad sila ng ransom, pero ang FBI ay hindi titigil sa paghahanap sa taong ito. Kahit na magkaroon tayo ng masayang pagtatapos na si Nancy Guthrie ay makakabalik sa kanyang pamilya dahil nabayaran ng ransom, may bahagi pa rin nito na kailangang pag-isipan at alamin kung ano ang nilalaman ng ransom note. At ngayon kasama na rin ang mga video na inilabas sa Instagram ni Savannah, bahagi na rin ito ng investigasyon. Kakaibang situation ito at pabor ako sa media access. Huwag mo akong intindihin ng mali, pero parang bawat sandali na ipapakita. May deputy o ahente na pumupunta sa bahay ni Nancy o Annie Guthrie or sa Circle K na gasolinahan kahit saan. Alam natin ito dahil ang daming tao sa tukson na nag-uulat ng bawat detalye. Kagabi, nakita natin ang mga deputy na dumating sa bahay ni Annie Guthrie. Ilang oras silang nandoon at may kumikislap na ilaw. Pagkatapos ma-post ang video ng mga anak ni Guthrie na nagsabing magbabayad sila. Ano sa tingin mo, mahirap magsabi kasi parang wala tayong alam. Baka wala lang yon o baka may ibig sabihin. Kadalasan, ano ba talaga ang nangyayari kapag ganyan ang situation sa loob ng bahay? Sa totoo lang, ilang bagay na rin ang nakita namin tungkol dyan. Sa tingin ko, may kaunting alitan sa pagitan ng Departamento ng Sheriff at ng FBI, pati na rin sa publiko. Dahil sa paraan ng paghawak sa crime scene nung una. Pero kailangan ko ring sabihin, alam kong maraming batikos ang natatanggap ng sheriff tungkol dito. Pero sa mga ibang pagkakataon na ibinalik o inilipat ang kaso, ang FBI ang nagbalik nito. Pumasok ang FBI at sila ang nagproseso nito tapos sila rin ang nag-release ulit at pagkatapos ay bumalik pa. Pero kagabi talagang naging interesante kasi wala ang FBI doon. Lahat ng nandoon ay inantay ko, pinanood ko ito ng live gaya ng pwede nating gawin ngayon, di ba? At lahat ng yon ay mga deputy sheriff o mga tauhan mula sa departamento ng sheriff. Lahat sila ay may PIMA County. Naka-uniforme sila at walang FBI doon. Kaya kung ito ay isang, alam ko na maraming usapan tungkol sa luminol testing na ginagamit para mag-test ng nilinis na ebidensya ng dugo. Pero kung ganun nga ang kaso, wala akong duda na ang mga FBI crime scene techs ang siyang magpoproseso ng kahit anong bioevidence na ganon. At saka, hindi rin sila pumasok doon nung lumabas sila. Makikita mo, naka-blue gloves lang sila pero dapat naka-Tyvek suit sila, dapat may respirator din sila. Para siguradong hindi magkakaroon ng cross-contamination. Kung talagang nagte-test sila para sa bio or blood evidence,
At wala rin silang crime scene truck doon na may lahat ng kagamitan. At hindi rin luminol yon. Pumasok ka lang, spray mo, alam mo na. Simulan mong kunan ng mga litrato. Kailangan mo ring iilawan yon sa tamang paraan. Kasi para makunan mo ng litrato sa dilim at wala sila, gumagamit sila ng flash sa mga litrato. Alam mo yon? Sa tingin ko, hindi ganun kahalaga kasi hindi nakita ng FBI na may dahilan para nandun sila. At sa puntong ito, kung may mga search warrant na ibinibigay, siguradong alam na alam ng FBI ang tungkol doon. Kasi kadalasan, sila ang gumagawa ng proseso sa isang investigasyon. Kahit hindi sila ang pangunahing ahensya, madalas mga crime tech nila ang nag-aasikaso ng lahat. Kung babalikan natin ang ransom gaya ng desisyon ng pamilya na magbayad nito. Alam mo, sa kasong ito parang gamit ang Bitcoin link para maglagay ng pera. Paano ba gumagana yon? Kinukuha ba ng FBI ang pera at sila ang nagbabayad? Or parang namimili ka lang online tapos parang ikaw ang maglalagay ng pera? Hindi naman siguro credit card transaction yon, pero parang ganon, ibig kong sabihin, ang pamilya ba? At alam ko na desisyon talaga yon ng pamilya. Pero parang sino ba talaga ang parang sige magbabayad na tayo, anong susunod na mangyayari? Kaya, alam mo, matagal ng paninindigan ng FBI na sa mga sitwasyon ng ransom, tagapayo lang kami. Hindi sila pwedeng legal. Sabi nila may mahigpit silang pulisya na hindi talaga nagbabayad ng ransom. Pero yun na yun. Pero hindi nila sinasabi sa pamilya. Pero sinasabi nila sa mga pamilya na sa huli, desisyon pa rin nila yon. Hindi illegal ang magbayad ng ransom. Illegal ang tumanggap ng ransom na pera at sa kahit anong paraan. Kaya pero bibigyan nila ng payo ang mga pamilya kung magde-decision silang magbayad, tutulungan nila sila. Siguro pinakamahusay na paraan kung gusto mo, pero hindi ang FBI, Treasury or iba pa ang nagbibigay ng pera. Ang mangyayari ay ang pamilya o kung sino man para sa pamilya, kung paano man nila gagawin yon. Kailangan talaga nilang pumunta, magbukas ng account sa isa sa mga malalaking crypto exchange at kailangan nilang mag-wire ng pera doon. Hindi ko pa narinig ang 6 na milyong dolyar na halaga, pero sabihin na lang natin na wala pa akong naririnig na kahit anong halaga. Pero nakaka-interest nga ito. Sabihin nating 6 na milyong dolyar ito na kailangang i-wire at agad na i-convert sa Bitcoin. Kaya siguro sa oras na bayaran mo ito, kung ano man ang halaga noon at pagkatapos ay agad-agad. Pagkatapos, ginagawa lang nila ito online, ginagawa mo lang sa laptop, ilalagay mo lang ang Bitcoin address na yon. Gusto mo ba talagang ipadala ito? Oo. Sigurado ka bang gusto mong ipadala ito? Oo. Pagkatapos, boom, wala na pero nasa blockchain na at pampublikong ledger ito. Makikita ito ng lahat ng tao sa mundo. Kaya alam mo na at hindi nila basta-basta pwedeng kunin iyon at sabihin, heto na, i-cash out ito at ipadala dito, i-wire dito. Alam mo, napakahirap para sa kanila na burahin yon. Dahil buong mundo, hindi lang FBI o Treasury, dormit. Lahat ng institusyon sa internet ay laging babantayan ang Bitcoin wallet na yan. Oo, at yun nga ang punto kasi hindi naman ako eksperto sa Bitcoin pero parang kapag narinig mong gusto nila ito sa Bitcoin, iisipin mo, baka hindi ito matutunton pero mukhang talagang, alam mo yun, talagang natutunton ito. Oh, alam mo, Kaya hindi talaga ito natutunton, hindi. Hindi ka naman nakikilala bilang may-ari ng wallet pero kapag nag-cash out ka, kailangan mo itong ipadala. Kung i-convert mo ito sa kahit anong uri ng pera, kailangan mo pa ring ipasok ito sa isang bank account na kailangan mong i-set up kaya nagiging mahirap talaga. At kung gusto mong bumili ng Lamborghini o iba pa, tatanungin nila, sino ang nagrehistro ng card? Saan napunta ang Lamborghini? Susubukan nilang subaybayan ang kahit anong asset na binili mo gamit yon, susundan nila yon para malaman kung sino ang magtatapos na may hawak ng asset na yon. Dahil kung may vehicle identification number ito, kung may titulo, kung may serial number, kahit ano pa man yan, alam mo na. oo, sige, tignan natin kung paano mangyayari ang bahaging yon. Ibig kong sabihin, alam mo, parang, alam mo, itong mga video mula sa Pamilya Gatrey, nararamdaman mo para sa kanila, alam mo, mahirap ipaliwanag sa salita ang tungkol doon. Pagkatapos, dadalhin ka nito sa bagong antas ng pag-iisip kung ano ang susunod. Ngayon, titingnan natin kung magbabayad sila at ano ang susunod na hakbang. At may isa pang twist dito, maaaring paano kung may ideya na ang FBI kung sino ang gumawa nito at hindi itong mga taong humihingi ng ransom ang tinutukoy. Sabihin na lang nating may isang malapit sa pamilya pero hindi mismo miyembro ng pamilya ang tinutukoy ko. Sabihin na nating may kakilala sila na dating empleyado. Isang tao sa paligid na alam ang mga detalye, alam mo ang pasikot-sikot. Hindi pa pwedeng ipaalam ng FBI sa pamilya dahil hindi pa nila alam ang ugnayan ng taong iyon sa kanila. Paano kung alam na ng FBI ang sitwasyon? Sabi nila kailangan nilang magbayad ng 6 na milyong dolyar sa taong walang kaugnayan dito.
At kapag nalaman natin ito, alam mo, pwede nila gawin yon kung lalala ang sitwasyon. Kasi kung sasabihin nila, pakinggan at huwag bayaran, alam nila ang nangyayari. Kailangan na nilang ilabas ang barahan nila, kaya posibleng bumilis ang mga pangyayari pagdating ng Lunes. Walang duda, nire-record natin ito ngayong linggo at malalaman natin ang mangyayari sa mga susunod na oras. Habang sumisikat ang araw sa kanluran, ano kayang susunod? Pribadong investigador Steve Fisher, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Salamat sa pag-imbita, pinahahalagahan ko ito. Kung meron kang anumang information kung nasaan si Nancy Guthrie, maaari kang makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff's Department or sa FBI para sa Pima County. 523-514 nawala, wala ang numerong dapat tawagan. At kung gusto mong makipag-ugnayan sa FBI, tumawag ka sa 1800 call FBI or pumunta ka sa tips.fbi.gov. Iyan na ang lahat para sa kaso na inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon maaari mo nang mapanood ang mga episode ng On the Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart, magkita tayo sa susunod.